9 million. 2017 po nag-start po kami. 2017 po. 2017 up to now. Hindi po. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon. Apo. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Nag-start lang po kami noong 2019 po na may nagka-project po. 2019? Apo. Saan? Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon ha. Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanang. Pero he looked the other way. So, magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay merong silang palabas na malaking investigation ng flood control projects. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Tila ba sinasabotahe itong ginagawang investigasyon o ang Blue Ribbon Committee na hinahawakan ni Senador Marcoleta kasi kapansin-pansin maraming gustong magbuo ng kanilang panibagong investigasyon o ano ba tawag doon? Parang committee. No? Napansin nyo nga itong si anong pangalan nito? Si Coco at si Lacson ay gusto kaya nagkaroon ng parinigan. Alam nyo naman, magaling ito si Senador Marcoleta kaya minsan nakakainis, no? Imbis na gagawin na lang na maayos, magtulong-tulong, meron pang pabida-bida. Parang gusto pang maging bida kung sino ang maging bida at sino ang kontrabida. Parang ang lumalabas ngayon, sabotahe di umano ang nangyayari. Pero bago yan, nakalike ka na ba? I-like mo muna yung video natin at share mo na rin. At mamaya, meron na kayong papakitang slide sa inyo na talagang mabubuwisit ka dito sa tao na to. Hindi natin alam kung ito ba talaga ang tunay na may-ari. Itong yung Wawaw Builders ba ito? Wawaw Builders General Manager daw lang sinabi nung una. Pero nung imbestigahan ang pangalan, siya pala ang pinakamay-ari di umano. Totoo ba? At bakit nung mga pinagtatanong siya ni Senador Jinggoy, ang mama nagmistulang pipi at bingi. Ang hirap Kaya ito may binanggit na rin si Senador Marcoleta rito na makipagtulungan na lang kayo. Umamin na lang kayo. At pansin nyo naman na sobrang gisado itong si Miss Diskaya. Ginisa ng ginisa, magsimula kayo dito kay Totosen, papunta rito kay Senator Jinggoy, gisado masyado. Dapat lang. At hindi lang dapat itong mga may-ari din yung pangalan na nababanggit. O sino ba yung mga nababanggit na pangalan? Dapat din kasama sila doon sa ipatawag. Kasi, sino ba ang punot dulo nito? Ayan, abangan natin. Pasok muna natin to. Sa halip na sumulong ang wait lang. Sandali lang. May ayusin lang ako. Bakit ganon? Lagi na lang siyang nangungulit. Ipasok natin, Senador. Ipaliwanag mo, sino ba yung mga senador na gustong sumabotahe sa'yo? Hinggil sa bilyon-bilyong pisong flood control projects na puno ng reklamo ng anomalya. Tila ba mas pinipili ng ilang senador na pagtakpan, pahinain, at gawing circus ang proseso? Ang Blue Ribbon Committee ni Senador Rodante Marcoleta na dapat sana'y nagiging sandata ng Senado laban sa katiwalian, ngayon nagmumukhang arena ng bangayan at politikal na sabotahe. Kaya nga Nagsimula ang pagdududa ng lantaran ang pagtutol ni Senador Francis Kiko Pangilinan na imbes suportahan ang komite,
ay nag-endorso ng panukalang independent commission para raw magdagdag ng transparency. Yun ang sinasabi natin. Bakit kailangan mo pang magbuo ng isang panukala? Ito na, meron ng investigasyon. Pagtutulong-tulungan nyo lang gisahin itong mga dorobo, itong mga resource person na kung tawagin nila. Oo, pero magagalit ka pag tinanong mo, gaano karaman, gaano ka kayaman nung, tawag doon, saan nagsimula ang yaman mo nung interview niya kay Julius? Sagot, sa DPWH. Nung iniimbestigahan na, parang, nagsimula daw sila nung matagal na panahon na, 2016. Contractor daw yung tatay niya at siya ay nag-a-abroad. Kahit pag samasamahin niyo yung pera niyo noon, contractor ang tatay mo, tapos ikaw ay, hindi ho kakayanin. Magkano lang ang kita? Sabihin natin, may kilala ho ang kontraktor. Mismo, nakakuha ng proyekto sa gobyerno. Ang kontrata niya sa kalsada, 600 meters is 15 million. Pero ang napupunta sa kanya, 3.5 lang. Yung the rest, hindi natin alam kung kanino napunta. Totoo yan. So, kung 16 years ka, 400, compute natin para malinaw tayo. Kung sabihin natin na kumita ka ng 3.5 kada project, titignan natin 400 something daw sabi niya times mo sa 3 million. Yan. Magkano suma total? 1,400,000,000 lang. Tama ba? 1,400,000,000. 1,400,000,000. Ang dami. Pero, siyempre, magtataka ka. Diba? Magtataka ka Bruin mo, 1,400,000,000 Pag kinumpute mo na yung mga sasakyan at saka yung sobra-sobra, di ba? Marami ka pang paggagastusan. Nag-leak yung video na yon. Kala nila na-delete na. Hindi pa pala na-delete. Dito pa pala nakaungkat na nakabaon dito sa Facebook. Gusto nyo makita. Babalik natin mamaya yung video. Papakita ko muna sa inyo. Yung interview niya. Dito sa yung dinilit video na raw di umano. Eto na siya ngayon. Delete video pero andito pa rin. Negosyo muna. Right? Kasi syempre 4 ang anak. Mahirap din, kailangan matutong maghanap buhay. Paano ka na ano nga ba yung pinasok mo? It's construction, right? Construction. Paano ka napunta sa construction? Nung umuwi kami sa Pilipinas nung dalaga ako, nag-supply ang dad ko, nag-umpisa sa supplies. And nung nakaipon na siya, nag-umpisa kami ng construction business, ang daddy ko. So, nung nag-asawa na ako, yung asawa ko naging foreman ng daddy ko. Totoo? Yun ba yung tinapos ninyo pareho sa kolehiyo? Hindi, pareho kaming computer management ang tinapos namin. Okay, pero ang construction na pag-aaralan? Napag-aaralan. So, naging foreman yung husband ko sa negosyo ng daddy ko. Umabot sa point na sinabi niya, Daddy, baka pwede kaming makahingi ng maliit lang na project. So, nabigyan na naman ng daddy ko kami ng maliit na project sa yung gate ng barracks or cementerio ng City Hall. So, ginawa namin yun. Nung time na yun, maliit lang na halaga yun. Pero sa amin, parang feeling namin, ang laking achievement. Nahihirapan kami kasi first time kami sasabak sa construction business, business management kami. So, wala kaming background. Correct. Yung pala, napag-aaralan din siya. Kahit hindi ka inhinyero. Opo. Ano yung struggle nyo nung una? Ano yung pinakamahirap na bahagi nung pagsisimula ninyo? Yung, syempre, yung time na hindi kami makakuha ng mga projects, yun yung struggle. Kasi pag nakakuha ka, syempre, alam mo, may income ka. Pero pag wala kang project, parang weather. Unlike kung nagwo-work ka sa isang trabaho, alam mo, every 15-30 may sahod ka. Totoo. So dito, hindi ka sure kung kailan ka makakasingil, kung kikita ba yung project na ginawa mo.
Tapos may 4 ka pang anak. So talagang struggle sa amin mag-asawa. Naku, pero ano ang sikreto? Paano nyo nalaktaw yun? Venture sa ibang negosyo, nag-try kami magtahian. Tahian? Opo. Kumpleto kami sa lahat ng makina. Parang over 100 sewing machines meron So kami. pwede rin ako magpagawa ng kurtina sa inyo? Nung time na yon, pero kasi talagang ang hina din ng kita. Kasi minsan yung mga checks namin from companies na pinasukan namin para mag-subcon for tahian, mabot ng 120 days. So sabi ko, paano tayo mabubuhay nito? Hindi, pinabenta ko lahat ng makina at nag-focus na lang kami talaga sa construction. Nagturo pa ako sa isang school for English teacher kasi because of the accent, kaya kong magturo. Nag-sideline muna ako noon, yung asawa ko nag-sideline. Yun yung kwento. Pero, ang sumatotal, mabilis na yaman. Mabilis ba tawag doon? O inaral pala ang pagiging kontraktor? Ganon. Inaral yung pagiging kontraktor para, alam nyo na yan. Tuloy natin ito, yung, kay Senador Marcoleta. Binigyan ko lang kasi yung pag tinuloy nyo yung video na yon, doon yung malalaman yung mga sinabi. Para kay Marcoleta, ito'y malinaw na insulto at agaw papel sa kanyang liderato. Pinilit namang ipasa ni Pangilinan ang bola kay Senador Vicente Soto III na siyang orihinal na nag-akda ng Senate Bill 1215. Ha? Bakit ganun? Tigil na kayo. Hindi sa inyo yung committee na yan, kaya huwag kayong magbida-bida. Ang naging problema sa inyo dahil sikat na sikat ang pangalan ng Senador Marcoleta o dahil siya ang tinangkilik, talaga naman trending. Pag si Senador Marcoleta ang nandyan, talagang manunood at manunood ang mga tao dahil sa tapang ng mama. Ano ang pinag-uusapan ngayon kahit yung mga ibang mga content creator? Diba? Nakatuon sila sa flood control. Sino ang ginigisa? Sino yung mga naka-hot seat dyan? Ngayon, hindi pa yan ang trending. Kailangan pang mapalabas dyan kung sino at nasaan yung may-ari ng eroplano. Ayun ang hinahanap ng tao eh. Kaya ito, umarangkada sila. Para saan? Batikusin. Ang alin? Ito, pasok. Raw si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta sa isinusulong ng mga kapwa-senador na panibagong komisyon para imbestigahan ang flood control. Umalag dyan sina Senators Ping Lacson at Kiko Pangilinan. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. May tensyon sa Senado. Habang tuloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scam, may panibagong panukala ang ilang minority senators. Gusto nila ng independent commission para tumutok sa mga anomalya. Suportado yan maging ni Senator Kiko Pangilinan na miyembro ng mayorya. Mungkahi pa niya, pwedeng pamunuan ito ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Baguio Mayor Benjamin Magalong. Pero hindi yan nagustuhan ni Blue Ribbon Chairman Senator Rodante Marcoleta. Ang dating sa kanya, iniinsulto siya. Kung gusto raw ni Pangilinan na palitan siya, magpresenta na lang siya. Umalma si Pangilinan. Git niya, hindi siya ang nagmungkahi niyan. Kulang daw sa research si Marcoleta. Si Senate Minority Leader Tito Soto raw ang nagpanukala ng... Kayo ang gagaling nyo. Parinigan kayo ng parinigan. Pero pagkaharap nyo si Senador Marcoleta kamay kayo ng kamay. Tawag sa inyo Tupperware. Di ba? Pag nasa sa Senate kayo, magkakasama kayo para kayong ano. Pero pag ito, kanya-kanyang interview, kanya-kanyang salita, banat dito, banat doon, ang plastic. Diba? Panukala SB 2025. Sino Naku naman. Kasi hindi nyo nakuha yung Blue Ribbon, kaya kayo ganyan. Baka meron kayong gusto, sabi ni Aling Ledesma. Hantayin nyo na lang matapos yung termo ng Senador Marcoleta. Saka kayo magbida-bida. Kung! Ang sabi nga ng, nanalo ba ito? Sabi ng ating kababayan, nanalo ba ito? Nagulat na lang tayo, bigla na lang nagsiupo. Yun lang. Independent Commission at hindi rin naman daw pinipigilang mag-imbestiga si Marcoleta. Dagdag pa ni Pangilinan, wala siyang panahon sa personalan, trabaho lang. Pinasaringan din ni Marcoleta sa Senator Ping Lacson na umapila raw na baguhin ang hearing schedule para hindi magsabay sa budget hearing. Gate ni Marcoleta, pinapakialaman siya. Buwelta naman ni Senator Lacson, walang nanghihimasok. Gusto lang daw nilang maayos ang gobyerno. Ayaw niya rin daw. Kasi naman, hindi mo naman kasi committee. Bakit pa kalamero ka?
Nananahimik yung tao, may sarili siyang committee, at siyempre siya gagawa ng schedule. Gawa ka ng sarili mong committee. Di ba meron ka naman sarili mong committee? O doon ka magbida-bida. Huwag mong pakialam. Itong problema sa mga tao na ito eh. Di ba? Ang gagaling ngayon, babanat kayo ngayon kay Senator Marcoleta. Nung una, parang tahimik kayo dahil sa kampanyahan, ayaw nyo magboses-boses. Di ba? Ayaw nyo magsalita eh, kasi ayaw nyo mapulaan eh. Oo, ngayon, ito na. Bumabanat kayo ngayon. Ano ito? Estratehiya na naman. Para saan? Oo, hindi nyo mababago ang utak ng taong bayan. Ang utak ng taong bayan ngayon, nakapokus sa magaling na tao, magaling na leader, magaling na liderato. Sino yan? Andyan si BP Sara. Katuwang niya si Senador Marcoleta. Diba? Totoo yan. Kaya, manahimik muna. Tapusin nyo yung termino nyo, at magpagtulungan kayo dito sa investigasyon, nangyayari parang meron ng kumukontra eh. Ito, kagaya ng ginawa ni Senator Jinggoy, di ba? Nakakagulat na lang, itong salita ng mamang ito, yung si Wawa Builders owner o project manager ba to o general manager, mag-invoke pang nalalaman. Ang tanong lang sa kanya, may ghost project ba? Invoke my rights again self-incrimination. Sino ba nag-i-incriminate sa'yo? Wala naman. At saka galingan nyo masyado kasi nabimistulang pipi na kayo. Pipi, bingi, at invoke my right, puro invoke my right. Turo ni attorney. Oo, grabe pasok. Mr. Arevalo, kanina, nandito ako kanina, umakyat na ako. Pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Gusto mo yung mic? Wala po, Your Honor. Pero ka ba abogado? Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari ng Wawaw. Opo, Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sole po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Grabe, Magkano capital? Magkano capital mo dyan? Nung una po is 9 million po, 2017. 9 million. 2017 po, nag-start po kami. 2017 po. 2017. Up to now. Hindi po. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon. Apo. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Nag-start lang po kami nung 2019 po na may nagka-project po. 2019? Opo. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Your Honor, invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Na naman tayo. Ano nga? Pakiulit. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. What? Senator Jinggoy, Mr. Chair, pwede bang... Linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I invoke my right to self-incrimination. Against self-incrimination, Your Honor. Against it. Plus, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Wow. Ay, ba tumingin sa amin? Huwag kang kausap mo. Lamisa yung kausap mo eh. Senador yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin. Thank you. Anong pangalan mo? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes po, Your Honor. Is he here? He can give you legal advice. Yes po. Yeah. Nandiyan ba abogado mo? Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Nasa likod po, Your Honor. Hindi po. Answer. Tingnan mo na. So may in-advisean ka na ng abogado mo, ha? Sir Arevalo. Are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Ilan taon ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata ah. Bago ka pumasok sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? May may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Gaano kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan o pinsan, tsuhin? Mga kamag-anak lang po, tita po. Sino nga kamag-anak? Kung namin kamag-anak. Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo?
Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? Layasan po muna po. Ha? Layasan po. Ano yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon ha. Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, O Your di Honor. dapat alam mo. Ano yung mga proyektong na-awardan sa inyo ng DPWH at saan-saan? Ano po, Your Honor? Hindi ko po na Kung may-ari niya, sir. Ang hirap niyan. Kung ikaw may-ari, dapat alam mo yung mga area o exact location ng mga project mo. Ano yun? Lokohan? Anak ng tipaklong naman, oh. Kaya binabalasa siya dyan kasi ultimo location, hindi niya alam. Paano ka naging may-ari niyan? Paano ka nakikipag-deal sa DPWH? Hindi mo alam kung saan yung project na ipapagawa sa'yo. Ano yun? Kwentong kutsero na lang? O ito yung pondo, sabihin mo kung saan ka magpa-project. Kwento lang natin yan kwentuhan lang tayo, pero may pondo ka. O yung isa naman, yung nabalita sa Laguna kay Governor Sol, kita nyo naman, ginamit lang yung lisensya ng kontraktor. Ganyan kagaling itong mga, magagawa dyan sila yung anong tawag doon sila yung nagantipalaan. Gantipalaan pala to. sila yun, Mayor Takoy, magbibito umano kung maayos ni Rep. Ay, naku, ano ito? Ipasok nga muna natin ito. Ito yung usapin ni Goma at itong si Mayor Takoy patungkol ito sa flood control sa Matag-og, Leyte na nasira. Pero until now, ano nangyari? Mayor, maayos mo kaya? Itong sinasabi ni Mayor, Kong Gomez, maayos mo kaya ito? Naku, wala. Alam mo, sinira mo lang kasi, actually, hangang-hanga sa'yo yung mga tao. Nung nagkaroon ka ng boses, nung una na mapanig ka sa mga Duterte. Yung nawala yung tiwala nila dahil ito nga, nakitaan ka nila na umagri ka, tapos meron ka pang, naku, ano kaya ngayon ang impression sa'yo ng tao? Marami hong nagalit. Pero sayang, andun ka na sa Duterte. Tuloy. Magre-resign daw si Matag-og, Leyte Mayor Bernie Takoy kung matapos ang mga flood control projects na dinesisyonan daw ni Congressman Richard Gomez. Sabi naman ni Gomez sa alkalde, ihanda na ang resignation letter dahil kumpiyansa siyang matatapos ang mga ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu, exclusive. Nakatakda na dapat matapos ngayong buwan ng isang river wall project sa bayan ng Matag-og sa Leyte. Pero bago pa man yan, nabuwal na ito kagad. Ang hamon ni Matag-og Mayor Bernie Takoy kay Leyte 4th District Representative Richard Gomez na nagdesisyon daw sa proyekto, ayusin na ito. Dahil wala raw public consultation o komunikasyon sa DPWH at LGU, walang ideya ang lokal na pamahalaan kung anong klaseng mga materyales ang ginamit para sa konstruksyon ng proyektong ito. Ito na, Walang koordinasyon sa LGU, walang koordinasyon sa DPWH. Ano to? Self-construction? Sino ang kontratista rito? Walang disenyong maayos. Kaya madaling gumuho. Ayun ang sabi rito sa balita. Kaya naman pala, tumahol nung nagsalita si Mayor Magalong. Ito pala ang malaking problema dito. Kasi bulgar, mabubulgar ang baho. Yun. Meron naman palang baho. Hindi lang umalingasaw. Nung umaray lang, ayun, nagkalintik-lintik na. Galingan mo, Mayor, para malaman natin kung ano yung kulay ng mamang ito. Akala natin hindi siya durog. Akala natin matid. Yung pala, meron din pala itong tinatago. Di umano. Naku, ang hirap nito. Tuloy natin. Mayor, ano pa? Haliman daw ng mga high quality materials naman yan,
Bakit ganito kalawak yung naging pagkasira? Bukod dyan, may 2 pang flood control projects ang umano'y sablay rin. Ang bitin na river wall sa Barangay Bonoy at nakatiwangwang na flood mitigation project sa Barangay Santo Rosario. Ayon kay Mayor Takoy, basta-basta na lang ginawa ang proyekto na walang permit mula sa LGU. Dagdag pa niya, kung maaayos agad ni Gomez ang flood control project sa kanilang bayan, ay magvo-voluntary resignation siya bilang alkalde. Once tapos na, andyan na, mag-umpisa ang project, pipirma ako ng resignation. Wag, Mayor, tama lang yung ginagawa mo. Batikusin mo lang yung mga Wag ka mag-resign. Maganda nga yung ginagawa mo eh. Nalaman ng mga taga-Leyte, yung problema. Akala nila, maayos yung tao, walang halong bahid ito pala, meron naman pala eh. Kaya naman pala, nasaktan doon sa sinabi ni Mayor Magalong. Hindi natin masisisi, kung ano talaga ang kulay sa kulay. Pero ganun pa man, hindi naman, reaction lang naman tayo nagre-reaction. 'Di ba? Wala namang masama ba mag-reaction? Hindi naman natin binibira yung personal na buhay. Ito yung trabaho ng isang public servant o isang politiko. Kung pandodorobo lang ang gagawin mo sa kaban ng bayan, ay pangit, di ba? Huwag ganun. Di mo sa ibang bansa napakaganda dahil konti ang kurakot. Konti ang durobo. Di ba? Tuloy. Ko at hindi na ako tatakbo pa ng politics dito sa bayan na to. Sa isang eksklusibong pahayag na ipinadala ni Gomez sa News 5, sinabi niyang kasinungalingan ang sinabi ni Mayor Takoy na hindi nakonsulta ang LGU. Eksklusibo ring ipinadala ni Gomez ang isang larawan. Kita riyan na nagpulong ang mga tauhan ng DPWH at Matag-Ob LGU noong Enero, 1 buwan bago simulan ang konstruksyon ng proyekto. Dagdag pa ni Gomez, ihanda na raw ni Takoy ang resignation letter dahil siguradong matatapos niya ang mga proyekto. Meron naman pala Mayor Takoy. Meron naman palang picture. Meron naman palang coordination sa DPWH. Ngayon, ito, pag natapos, hantayin muna natin matapos. Pero wag ka mag-resign. Kasi kung hindi mababatikos at hindi masisilip, walang kikilos. Tama-tama, di ba? Tama naman eh. Nakita, nasilip, kumilos. Very good. Good job yun. At sana lang, Boss Amo Manager, 4th District ng Leyte, itong na-issue na ito, ay gawa na ng paraan para wala na issue. Diba? Kasi masisilipan eh. Gaganda yung pangalan mo. Tapos meron palang bahid ng mga drobo. Di ba pangit? Tsaka yung pag-batikos kay Mayor Magalong, wag na. Kasi si Mayor Magalong, binubulgar lang niya kung ano yung baho ng mga congressman, di umano. Diba? Kung hindi ka naman nasaktan at wala kang bahid, di simple lang. Tahimik lang. Nasaktan. Yung iba nasaktan, umaray. Yung pala, yun. Di ba? Oy, may balita tayo ha. Latest update tayo kay Tatay Digong. Ano ang latest update? September 2 na ho Ano ang latest dyan? Madam BP Sara. Ano ang nais niyong ibalita at gusto nang malaman ng ating kababayan? Meron na po bang interim release si Tatay Digong? Makakalaya yung bang linggo na ito? At sana ay magandang balita ito. Para malaman, kamusta na po si Tatay on your visit today? Yes, oo. Ni-remind kami ng detention unit na merong kailangan sundin na mga conditions sa visit. So from now on, bawal kwento kung ano yung mga nangyari sa loob at ano yung mga pinag-usapan sa loob. I can only say na President Duterte is still alive. Yan lang po, hanggang doon lang po. Kasi bawal po magbigay ng mga information na pinag-usapan sa loob. You're the one who owns the stroller? Ikaw? Charlie. Ay, ikaw! Ay, mayroon pa palang mas maliit. Okay. Nabasilan. So, but even at 2 his health, wala pong malita. We're not allowed to give updates. Okay. Anyway, but tayo, VP, will you be here during the hearing on the 23? Inaayos pa namin yung schedule namin. So, hindi pa namin alam kung sino yung makakarating sa September 23 para sa confirmation on charges.
But likely, merong relative na darating. Sigurado yon kasi kailangan talaga na merong, sabi ko sa kanila, kailangan talaga na merong bumibisita sa kanya whenever allowed ng detention na pwede magsisita. Nagtatanong lang po yung mga taga-Japan, meron daw silang big gathering sa 2021 and they want to know if you can join them also in Japan. Oo, nag-confirm naman na kami sa mga organizers sa Japan, no? Led by Sir Berwin. September 20 sila sa Tokyo and then September 21 sila sa Nagoya. So yung buong weekend na yon, Saturday, Sunday, merong Filipino community gathering sa Japan. And I understand, meron din dito sa The Hague, no? And likely, marami din sa loob ng Pilipinas. Well, on another note po, nagtuloy na yung pagdinig ng flood control program at sa Senado at nag-anunsyo na magpupulo daw ng independent fact-finding committee dito sa flood control. Your thoughts? Well, sabi ko nga lagi, no, too little too late yung administration. Alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010, meron ng issue ng flood control corruption. And mas worse lang sa atin ngayon dahil sinasabi ko nga, hindi lang naman flood control projects yung merong corruptions. As early as 2024, noong nag-resign ako sa Department of Education, matagal ko pinag-isipan yon kung magre-resign ba ako at sasabihin ko ba kung ano yung mga experiences ko as a secretary ng Department of Education. And then, nag-decide ako na magsalita talaga kung bakit. Sinabi ko nga, in-attach yung pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang SBP, School Building Program budget na Department of Education. At hindi lang yun, in-attach pa nila yung listahan doon sa House version ng GAB. Pero, and alam yun ni President Marcos, BBM, alam niya yon kasi tinake up din yon during a meeting in Malacanang. Pero he looked the other way. So, magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay merong silang palabas na malaking investigation ng flood control projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang. Tuturo niya lahat ng may kagagawan ng corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng Pascuela. Well, VP, you were once a mayor, and alam namin nandito ka naman sa The Hague, no? But do you plan to meet with Mayor Magalong and the rest of the leadership of the mayors for good governance? Because you had good governance when you were mayor yourself. Wala pa kaming, hindi na pag-usapan at wala pa kaming schedule. Ang immediate ko na schedule pagbalik sa Pilipinas ay sa Bicol region dahil celebration nila ng Peña Francia at merong mga small gatherings kami doon, sectoral gatherings para sa mga issues naman sa Bicol na I'm sure biktima din ng corruption ng projects sa gobyerno. May plans po kayo to meet with Mayor Lenny Robredo while in Francia? Hindi pa namin nagawa yung schedule namin pero yes, gusto sana namin na ma-meet yung mga local government officials nang hindi lang ng Naga
ng entire Bicol region kung kakayanin ng schedule. But mainly, nandun kami to celebrate with the Bicolanos, to pray with the Bicolanos sa pinakamalaking festival nila, ang Peña Franco Festival. Yun na. Binulgar na lahat ni Bibi Sara. Alam pala ni Bungit-ngit ito lahat. Meron na namang nilulutong behind the scene. Parang ang sarsuela, ika nga, sabi ni Bibi Sara, itong pinapanood natin. Nakapokus kayo dyan, para nakapokus tayong lahat dito sa flood control investigation. Isang araw lang kayang tapusin yan. Sabi ni Bibi Sara, isang araw lang. Kung gusto lang talaga ni Bungit-ngit. Anong magagawa natin dyan? Diba? Kaya, Bibi Sara, bilisan mo na. Ikaw lang ang pag-asa. Sa 2028, tagal pa nun eh. Pwede ba bukas na? Yan, kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilike and share. Bye-bye!